Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Let's pray po. Hallelujah. Lord, salamat po sa araw na ito. Patuloy kang gumawa at kumilos sa bawat buhay namin. I pray for your guidance. I pray, Lord God, for your protection. I pray for your anointing, O God, sa oras na ito. Abutin mo po ang bawat isa na manunood at makikinig ngayong umagang ito. I pray, Lord, hallelujah, kumilos ka po, Panginoon. Hindi mananaig ang manggawa at tangka ng kaaway. I apply the blood of Jesus, Lord. Bless ABCI family at bawat isang manunood, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa oras na ibinigay ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Praise God. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Hallelujah. At hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Oras. Amen. Praise the Lord. Okay, pagpapatuloy po natin ang ating pinag-uusapan. Praise the Lord. Glory to God sa oras na ito. Okay, andun po tayo sa series na about, hallelujah, about healthy mind. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, andun po tayo sa level ng anointing, prepare us for action. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tutuloy po natin. Review lang po yung napag-aralan natin last week. Praise God. Sabi po doon, anointing, prepare us action. Kaya nga the moment na ang Diyos in-anoint po tayo, bakit may gagawin po tayo? First and foremost, for witnessing and soul winning. Acts chapter 1 verse 8, empower tayo to become witness. Praise God. Number 2 nun, hallelujah, prepare your minds for actions to become holy. Kaya nga po, itong quarantine na to, lalo po tayo naaayos, lalo po tayo nagpapaayos, lalo tayo nagiging kamukha ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sunod, the church must flourish. Ang church ay dapat lumago po. Hallelujah. Kailangan lumago, mag-flourish. Sabi ng Psalm 92 verse 11 to 15. And then, after na naging prepared po tayo, kasi andun tayo sa level, sa number 3, sa kadahilan ng yung purpose of quarantine, number 1 is cleansing, number 2 is correction, number 3 is preparation. Hallelujah. Kaya nga, as we are prepared, the Lord will anoint us for action. And the moment we are prepared, after we are prepared, the Lord prepares something for us. According to John chapter 14, verse 1 to 3. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, sa oras na ito, susundan po natin yun, pagpapatuloy po natin. Hallelujah. Anointing brings responsibility. Praise God. I repeat. Praise God. This time, andito po tayo. Anointing brings responsibility. Glory to God. Hallelujah. Sabi po ng John chapter 14, verse 12. Sabi niya, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Hallelujah. The Lord gave us responsibility. Sabi po doon, after doon, sa John 14 verse 1 to 3, na kung saan He prepared for us a place, praise the Lord. After that, hallelujah, nagbigay ng task o assignment o responsibility ang ating Panginoon. Ang sabi niya doon, I tell you the truth, anyone who has faith in me, the moment we have faith in God, sabi niya, will do what I have been doing. Gagawin daw natin yung kanyang ginagawa. Kaya nga po mga kapatid, habang ang church nagpo-flourish, lumalago, nag-grow, praise the Lord, hallelujah, hindi po pwede na walang ginagawa. In this quarantine time, dapat po ay hindi lamang po nasusupply ang pangangailangan nating physical, dapat magamit din po tayo. Habang lumalakas at nagpo-provide lalo si Lord sa atin physically, dapat nagagawa din natin yung ating assignment. Sabi ni Lord, hallelujah, anyone who has faith in Him will do what He has been doing. At ang pangako pa nga niya, He will do even greater things than this because I'm going to the Father, sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, as a believer, kailangan po gawin po natin ang ating responsibility. Praise God. Hallelujah. Kaya ang anointing brings responsibility. Anointed people are responsible people. Praise the Lord. Glory to God. Kung siya ay nag-ukol, hallelujah, ng panahon sa atin,
dapat ganun din. In return, magbigay din tayo ng panahon sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 13, John 14, verse 13, sabi niya, "And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father." Ang pinakamaganda na, the moment na tayo'y naging responsable, ang Panginoon po ay magiging, hallelujah, magiging open sa atin. Sabi niya, hallelujah, He will do even greater things. Ang kasunod na verse nun, "I will do whatever you ask in my name." The moment na ginagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon, hallelujah, gagawin din niya anumang hingin mo sa pangalan niya. Bakit? Magbibigay ito ng kaluwalhatian sa Ama. Praise God, hallelujah. Powerful po pala. Sabi ko last week na yung pagiging obedient, hallelujah, magiging susi yan ng breakthrough. Ngayon po mga kapatid, nagbibigay naman ng glory sa Ama. Hallelujah. The moment na naging responsable at ginagawa mo, siya naman gagawin niya anumang hingin mo sa Kanya. At yan ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Ama. Salamat po mga kapatid. Dahil magbubukas talaga ng kaluwalhatian ang pagiging responsable. Praise God. Doon sa sunod na verse, John 14:14, ang sabi po rito, "You may ask me for anything in my name and I will do." Verse 14. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Verse 14. Hallelujah. Sabi niya, "You may ask me for anything in my name and I will do." And I will do. Praise God. Sabi niya, anything na hihingin mo sa pangalan ng Panginoon, gagawin niya. Praise God. Kaya ito ay pangako niya sa mga inanoint niya na responsable. Sabi niya, "You may ask anything sa pangalan niya, and I will do." Praise the Lord. Glory to God. Kaya mga kapatid, hallelujah, ang quarantine na ito ay hindi niya magpaparalyze sa atin. Instead, hallelujah, lalo kang, hallelujah, ngayon, lalabas ngayon ang pagiging creative mo. Lalabas ngayon ang pagiging responsable mo. Praise the Lord. Pwede kang mag-share ngayon kahit na nasa bahay ka lang. Pwede kang magamit ng Panginoon kahit na nasa bahay ka lang sa kadahilan ng meron po tayong pwedeng gamitin. At gamitin natin yung dapat nating gamitin. For the glory of the Lord. Anointing brings responsibility. Praise God. Be responsible. Glory to God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, inuulit ko. Kasi nandun tayo. Hallelujah. Sa ikatlo na purpose of quarantine. Kaya itong tinatakil ko po ay under ng preparation. I repeat, review. Ang purpose of quarantine, number 1, cleansing. Number 2, correction. Number 3, preparation. Under tayo ng preparation. Hallelujah. Kasama sa preparation, the Lord will empower us. The Lord will anoint us. And anointing brings us into action. And this time, anointing brings responsibility. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, anointed people are responsible people. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, sabi niya, sa mga taong responsable rin, you may ask anything in my name and I will do it. Open heaven po yan, mga kapatid. Tema natin for one who live. Pwede ka palang humingi. Ano man sa kanyang pangalan, gagawin niya. Bakit? Kasi ang ginagawa mo, yung ginagawa niya. Kaya magagamit mo ang John 14, 13 and 14 kung ginagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon. At madali yun, humingi. Kaya madaling ibigay ang hinihingi ng isang taong responsable. Sa anak mo, pag nakita mo na responsable, masipag yan, ginagawa niya at masunurin niya, humingi siya, minsan nga hindi pa siya humihingi, binibigay mo na. Bakit? Responsable. Let's be responsible. Praise the Lord. For the glory of God. Hallelujah. Para sa ganon, ang Diyos na ito'y kumilos at sumagot sa ating mga panalangin. Glory to God. Kaya I repeat, anointing brings responsibility. Praise God. Next, anointing brings, hallelujah, refreshing and restoration. Praise the Lord.
Glory to God. Anointing brings refreshing and restoration. Sabi po ng Acts chapter 3, simulan ko po sa verse 17. Now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did your leaders. 18. But this is how God fulfilled what He had foretold through all the prophets, saying that His Christ would suffer. 19. Repent then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Ayan, verse 19 with emphasis. That times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Christ who has been appointed for you, even Jesus. 21. He must remain in heaven until the time comes for God to promise long ago through His holy prophets. Verse 22. For Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. Why? You must listen to everything he tells you. 23. Anyone who does not listen to him will completely cut off from among his people. Praise God. Hallelujah. Yan. Nasobrahan po. Ang anointing po, hallelujah, ay, ang dala po nito ay, hallelujah, nabasa ko ba yung restoration? Kasama po, hallelujah, praise the Lord. Kasama po dito, ang refreshing at the same time ay restoration. Hallelujah. Yung restoration. Hallelujah. Itong verse na, yung edition na ito yata parang tanggal yung restoration. Meron po. Ayan pala, nasa verse 21. He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything. He will restore everything as He promised long ago through His holy prophet. Anointing na ito, kaya it's so important. Let's desire, hallelujah, sa quarantine na ito, hallelujah, hindi kanya ipaparalyze. Rather, God will anoint us. For what purpose? To do, hallelujah, na kung saan gawin ang mga bagay na pinagagawa niya, hallelujah, at magkakaroon ngayon ng refreshing, restoration. Kaya nga po, praise the Lord, sa quarantine na ito, sana magkasundo-sundo ang bawat pamilya, magkaisa, praise God, na palapit sa Diyos. At doon makikita nyo, unti-unti, nakikita may nangyayari, may nare-restore, may nare-refresh, lumalakas. Hallelujah, may nangyayaring maganda na ginagawa ng Panginoon as we allow Him. Glory to God. Kaya mga kapatid, it's time now na kung saan lumago tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Na kung saan, hallelujah, huwag kang papayag na, hallelujah, mababaw lang ang pagkakilala mo sa Diyos na buhay. At kung ikaw hindi pa nagsusuko ng buhay para ma-restore ang mga bagay na dapat ma-restore, magsuko ka na ng buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Yung isinishare sa iyo, sana maintindihan mo. Kaya nga sabi doon, yung must listen, ang nakalagay doon, verse 22. For Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me. Sabi po doon ni Moses, from among your own people. At sabi doon, you must listen to everything He tells you. Mabigat yung verse 23. Ang sabi po doon sa verse 23, anyone who does not listen to Him will be completely cut off from among His people. Kaya, hallelujah, mga kapatid, nakahanda ngayon ang restoration. But the thing is, we need to learn how to listen to God. Matutunan natin na makinig sa Panginoon, makinig sa Kanyang salita, panampalatayanan ang Kanyang salita. Glory to God. Hallelujah. Matutunan po natin yan. Upang sa ganon, mga kapatid, hallelujah, ay ang Diyos na ito ay malayang makakilos sa atin. Glory to God. Kaya malaki ang magagawa ngayong quarantine time. Praise the Lord. Alam nyo, habang iniintay natin ang date, palayo yan. Hindi mo hinahabol pero lumalayo. Kung kailan ka walang ginagawa at hintay ng hintay, ang tagal ng oras. Pero pag may ginagawa ka, ang bilis ng oras. Lalo na kung ginagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon, parang kulang ang oras. Tingnan nyo po yung mga workaholic. Kulang sa kanila ang 24 oras.
Praise God. Pero tingnan nyo po, yung walang ginagawa, ang tagal ng oras. Kaya, hallelujah, let's be responsible. Praise God. Hallelujah. Gawin po natin yung nararapat. Doon, marirefresh po tayo. At hindi lang yun, magkakaroon ng restoration sa ating buhay, sa ating pamilya. Glory to God. Hallelujah. Kaya, yun, number 2 yun. Number 3, anointing brings unity. Yun. Napakaganda po nitong pagkakataon nito sa level na ito. Tingnan mo. Hallelujah. Kaya, desire for the anointing of the Lord. Let's desire it. Praise God. Hallelujah. Anointing is empowerment. At ang dala po nito ay pagkakaisa. Sabi po ng Acts chapter 4, verse 32. Nasusundan nyo naman po yan sa TV, yung verses. Praise God. Hallelujah. All the believers were one in heart and mind. Yun. Mahalaga po ngayon to, mga kapatid. Acts 4:32. Sabi, lahat daw ng mananampalataya ay dapat maging isa. Saan? Sa puso at sa isip. All the believers were one in heart and mind. Praise God. Kaya pag tayo nagkaisa sa puso at sa isip. Praise God. Ang tama po na cycle po ay dapat heart first before mind. Sa puso at isip. Ang magdidikta ng ating isip dapat yung puso natin. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, the moment na nangyari yon, unity po yun. All the believers were one in heart and mind. Oh, pag nangyari yun, sabi niya, no one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. Nangyayari po ngayon yan, tingnan niyo po. Nagkakaroon ng tulungan ngayon. Nagkakaroon na kung saan, tingnan niyo po, hallelujah, ang mga Pilipino, na kung saan yung mga nangangailangan, praise God, maraming nangangailangan, pero marami naman pong mga sobra-sobra sa angat sa buhay, ay tumutulong. Nagkakaroon ngayon ng pagkakaisa. Salamat sa Panginoon sa crisis na ito. Kasi during crisis time, division na mangyayari, sisirain ang buhay natin, sisirain ang bansa natin. Kaya nga po, ngayon matuto tayo magkaisa bilang Pilipino, lalo na bilang mananampalataya. Lalo na pag sinabi yung believer ka, anointed ka, dapat one heart, one mind. Glory to God. At ang mangyayari niyan ay ano? Hallelujah. Magbibigayan. Kaya no one claimed that any of his possessions was his own. Anong ginawa? They shared everything they had. Praise God. Ibinahagi. Ibinabahagi nila. Hallelujah. Kung anong meron sila, praise God, hallelujah, ay ibinabahagi nila, sinishare nila. Glory to God. Kaya nga po, napakalaga na kung saan, hallelujah, ay mag-sharean. Let's have one heart and one mind. Glory to God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, magtatagumpay tayo. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Glory to God. Sunod na verse nun, verse 23, with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. Ano nangyari? Nung nagkaroon sila ng one heart, one mind, ang sabi po doon, with great power. Not just power, kundi sabi niya, with great power. O the apostles continued to testify. Yung apostles, apostles simply means sent. Hallelujah. Apostles continued to testify. Kaya ngayong panahon na ito, in quarantine time, magpatuloy po tayo mag-testify, magpatuloy po tayo mag-witness, magpatuloy po tayo mag-soul win. Ano ang ating i-share sa kanila? Continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus. Nasabihin natin, buhay ang Panginoon, muli siyang nabuhay. Hindi na siya namatay, muli siyang nabuhay at kailanman hindi na siya mamamatay. At ang nangyari doon, sabi doon, kasunod pa ng verse 33, and much grace was upon them all. Praise God. Hallelujah.
dumaloy ang matinding biyaya sa lahat. Ang tindi ng pinagsimulan yung verse 32, mga kapatid. Anointing brings unity. One heart, one mind. Glory to God. One heart, one mind. After that, hallelujah, great power. They share their possessions. In crisis like this, pag natuto tayong mag-share, ang tindi pa naman, alam niyo po, yung seed mo during crisis time, ang tindi ng harvest niyan. Kaya huwag kang matakot na mag-share. Huwag kang magtakot na magtanim, magbahagi. Kasi, grabe, ino-honor ng Diyos ang seed mo during crisis time. Glory to God. Hallelujah. Ako, sa puso ko talaga na kung saan, hallelujah, makapag-share na makapag-share. Hallelujah. Hallelujah. Hindi mo na kailangan antayin, maging milyonary ka para may share. Hallelujah. Pag nakita mo may konti sobra sa'yo, i-share mo, huwag kang matakot, hindi ka maubusan, hindi ka mawawala. Magbubukas ang kalangitan. Hallelujah. Sa mga taong marunong mag-share. Kaya nga ngayon, bilang Pilipino at lalo na bilang mananampalataya, learn to share. Magbahagi ka. At kasama doon, pagpatuloy mo, sabi sa verse, with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. Praise God. Let's unite. Share the gospel. Praise God. Abutin natin yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Verse 34. Hallelujah. Nakikita niyo naman po yan. Hallelujah. Sa ating sa TV ito, nakikita niyo po yan. Ang nangyari yan, there were no needy persons among them. Praise God. Hallelujah. ABCI family, kahit na hindi na ABCI, hallelujah. Glory to God, ay inaabot po natin, ginagawa natin, ang magagawa natin na makapag-bahagi sa bawat kapatiran at kababayan natin, mga kapatid. Hallelujah. Sana I pray na mangyari ito, mag-manifest ng verse 34. There were no needy persons among them. Wala daw nagikahos, walang nangailangan. Hallelujah, well supplied. Bakit? Nagkaroon ng one heart, nagkaroon ng one mind. Yan ang isa sa magandang bunga, hallelujah, ng quarantine. Hallelujah. Kaya nga, united we stand, divided we fall. Let's unite. Pero ang dapat, hindi magkakaisa. Kasi yung iba nagkakaisa, mali ang layunin. Dapat nagkakaisa tayo para sa kalwalhatian ng Panginoon. Glory to God. Let's have one heart, one mind for the glory of the Lord. Ganda nitong verse 34, mga kapatid, na nawa, dapat ma-accomplish natin to. There were no needy persons among them. Hallelujah. Sabi niya, for from time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales. Grabe, may mga gumagawa nun. From time to time, ano yun? Yung mga may-ari ng lupa, may-ari ng bahay, ibinibenta. Bakit? Tapos, yung pera, sabi niya, they brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Biro mo, nagbenta sila ng lupa, nagbenta sila ng bahay. Hallelujah. At yung pinagbenta ng lupa, pinagbenta ng bahay, dinala saan? Hallelujah. At the apostles' feet. Praise the Lord. Ibang klase. It's one thing to receive something, but it's another thing na gawin ka ni Lord na distributor. Hindi ka receiver, distributor ka. Praise God. It's one thing to be blessed, but it's another thing to become a blesser. Praise God. Hallelujah. Saan dinala? At the apostles' feet. Praise God. At anong ginawa ng apostles? They distributed to anyone as he had need. Kaya nga pag ikaw inassign for distribution, dapat be responsible. Hallelujah. Praise God. Maging responsable. Praise God. Na may mga bagay-bagay na kung iyan, dinaan lang sa'yo ng Panginoon, dapat gawin mo. Huwag mong ibubulsa, kundi dapat ipamahagi mo.
Let's be responsible for that. The moment you become responsible, a good distributor, pagkakatiwalaan ka ng Diyos. Ngayon, ang daming nagre-reklamo na kung saan pati yung meaning ng DSWD binabago. Praise God. Hallelujah. Let's be responsible. Pero mahirap din naman yung magbintang na wala naman palang katotohanan. Napanood ko sa YouTube kahapon, hallelujah, na may nag-post sa FB kay Mayor sa Maynila ito, ha. Praise God, kay Mayor Isko, nag-post doon sa page na wala raw dumarating sa kanila. Hindi raw sila nabibigyan ng ayuda. Punta yung barangay captain doon, napanood ko sa kanila. Kasi yun pala ay nagpapalabi-laboy, walang bahay. Pinagbigyan ng barangay captain sa isang, andun lang sila, walang bahay, pero nagtayo ng mga ganon. 2 beses na palang nakatanggap. Inabutan pa nila yung supply. Nakita mismo. Katatanggap lang nung gabi. Yung gabing yun, nag-post daw na walang natatanggap. Wag ganon. Kaya nga dapat ay hindi lang good distributor. Dapat yung iba, good receiver din. Marunong mag-appreciate. Kung ano nabigay sa iyo, ikatuwa mo. Kasi unang-una, hindi lang ako ang binibigyan. Lalo na, saan? Sa bilang mananampalataya. Let's be, hallelujah, hallelujah, a good believer. Let's have that one heart, one mind. Ang ganda nito pag naging ganun pala, wala na, no needy persons among them. Bakit? Kasi yung merong kakayanan, nagbibigay. Yung mga walang kakayanan, dapat talagang bigyan. Praise the Lord. Glory to God. At ang ginamit at that time, the distributor, apostles. Praise the Lord. Sila ang ginamit. Sila ang ginamit. Praise God na maging distributor. Hallelujah. I challenge you. Praise God. Learn to share in this crisis time to those needy persons. Si Lord, ino-honor niya yan. Glory to God. Hindi na natin kailangang banggitin. Hindi na natin kailangan i-announce yung ating mga ginagawa. Pero the Lord knows it. Hallelujah. Harvest time po yan, mga kapatid. Let's have one heart, one mind. Glory to God. Dito natin makikita ang pagkilos ng ating Panginoon. Praise God. Verse 36, sabi niya, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement. 37, sold a field he owned and brought the money and put it to the apostles at the apostles' feet. Ito po yung isa sa halimbawa na talagang ginawa niya. Sino yan? Si Joseph, isa siyang Levite from Cyprus. Ang Joseph na ito, hallelujah, kilala siya. Ang tawag sa kanya ay Barnabas. Ang ibig sabihin ng Barnabas is son of encouragement. Nagbenta siya. Dinala, buong buo yung pinagbentahan. Dinala sa apostles. Sa apostles' feet. Hallelujah. Binigay ng buong buo. Yan nga yung naging model ni Ananias and Sapphira. Ang problem lang, hindi buo. Praise God. Gusto lang makilala. Yun ang nakakatakot. Kaya ka nagbibigay kasi gusto mong makilala lang, sumikat. Huwag ganun. Kailangan, ginagawa mo ito for the glory of the Lord. Biruin mo si Joseph, hindi nga, yung nagbigay nga, hindi nga nalaman na siya talagang nagbigay. Bakit? Ang nag-distribute, yung apostle. Glory to God. Hallelujah. Kaya, let's be responsible. Let's be trustworthy sa mga bagay na ipinagagawa ng ating Panginoon. Dito natin makikita na ang Diyos na buhay na ito ay talagang buhay, kikilos. Hallelujah. Kaya pong maabot ng bansang Pilipinas that there were no needy persons among us. Praise God. Lalo na sa bawat church, hallelujah, na ating, hallelujah, kinalalagyan, mga kapatid. Hallelujah. Goal natin na lahat walang magugutom. Pero kailangan din maabot ang bawat spiritual na buhay ng bawat isa. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. And then, ito last kong itatakel po ito. Anointing brings extraordinary miracles. In this time, kaya nga anointings,
hallelujah, brings us into action. Praise the Lord. Ito yung mga bagay na gagawin. The moment we become responsible, tingnan niyo po. Pag ang Diyos kumilos, talagang kikilos. Pag ang Diyos gumawa, talagang kamangha-mangha. Praise God. Dito po sabi niya, anointing brings extraordinary miracles. Acts chapter 19, simulan ko sa verse 4 para may konting background. Bakit nangyari? Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus. Hallelujah. Verse 5, on hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. Water baptism po yun. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. Nabaptize sila. Saan? Sa Holy Spirit. Verse 7, there were about 12 men in all. In short, nabaptize sila. Inanoint sila. Praise God. Sa Holy Spirit, nabaptize. Baptism of the Holy Spirit po itong nangyari. At pagkatapos na, ano nangyari? Verse 8, Paul entered the synagogue. Synagogue is a picture of a church. Sabi niya, he spoke boldly there for 3 months. Wow, grabe ito. Si Paul daw, pumasok sa sinagoga. Nagsalita ng may tapang, nagturo ng may tapang. For how long? For 3 months. Na-quarantine sila ng 3 buwan. Anong ginawa? Pinritsan, sinermonan. At yung iba, nakalagay pa nga doon, arguing persuasively about the kingdom of God. Talagang ipinagtanggol, isinir talaga, very bold ni Paul ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. For 3 months. Ibang klaseng quarantine nila, no? Praise God. Pero sa atin, hindi. Matatapos na ng April 13. Praise God for the glory of the Lord. Hallelujah. After that, ano nangyari? Verse 9. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly malign the way. Tingnan mo. Alam mo, ipangaral mo ang mabuti, ipangaral mo ang katotohanan, ipangaral mo ang totoo. Yung iba, tatanggihan eh. Minsan yung oposisyon, kaya talaga nag-oppose, kasi talaga, opositor talaga. Kaya kahit sino itayo mo, opposition talaga yan. Praise God. Ito mga to, katotohanan ang pinapangaral. Mabuti ang pinapangaral. Para sa kabutihan ang pinapangaral. Pero iba, wala. Sabi pa nun, no? Publicly malign the way. Kaya, so Paul left them. Anong ginawa? Itong mga oposisyon, ang ginawa, ay ano, Paul left them. Binigyan ng kaliwa ni Paul. Ay, hindi, medyo kinaliwa ni Paul daw. Hindi, iniwan sila ni Paul. Nagtiyaga for 3 months, ayaw mong tanggapin, restless mo, iniwan sila ni Paul. Anong ginawa niya? He took the disciples with him. Sino ang isinama ni Paul? Yung mga disciple. Be a disciple. Kaya kayong mga nanonood, mga kapatid, ang ABCI family ay meron pong program of discipleship. Kaya nga po, yung bawat invite dito, kaya po nyo nalaman to kasi meron pong nag-invite sa inyo na kumonek dito. Yung pong nag-invite sa inyong kumonek, kakausapin po kayo once a week or it can be twice a week para ipag-pray po kayo, tapos pag-usapan nyo itong mga pinag-usapan natin para maliwanagan ang gusto, tapos ipag-pray po kayo para lumagot, makilala talaga natin ng lubusan ang Panginoon at maging disciple. Sa mga nakakonect, nandito ka, nakita mo, walang nag-invite, nakita mo lang dito, mag-message ka po sa amin, PM po kami doon sa page ng ABCI, sapagkat para matutukan ka rin, i-disciple ka at lumago ka sa Panginoon. Praise the Lord. Mahalaga po yan. Kung gusto po nating makaranas ng breakthrough talaga, makilala natin ang lubusan, huwag lang pong kukonect ng Sunday at saka Wednesday. Kailangan po ay merong tututok, magdi-disciple sa'yo. Kaya kung yung nag-invite sa'yo, hindi kanya kinakausap, sabihin mo, disciple mo ko. Dahil kung yung nag-invite sa'yo ay dinitrain pa lang, ipapasa ka rin doon sa discipler para sa ganon, lumago po tayo. Don't just listen. You need to grow. Praise God. Kaya dito, yung mga ayaw, yung nag-refuse, ayaw magpaturo, iniwan ni Pablo. Sinong sinama niya? Sabi, he took the disciples with him.
and had discussion daily in the lecture hall of Tyrannus. Grabe! Ang mga disciple, pambihira ibang klase, o sabi, he took the disciples with him and had discussions. Anong kasunod doon? Had discussion, nakikita niyo na, had discussions daily in the lecture hall. Daily, araw-araw. Another word, para kung hindi po natin naiintindihan ng daily, meron pong bagong salita sa daily. Gusto kong sabihin sa inyo to, added vocabulary. Another word of daily, every day. Patawa lang. Praise God. Araw-araw, nagdi-discuss sila sa lecture hall daw. Araw-araw. Kano kaya tumagal to? Kano kaya katagal? Tingnan natin. Yung kasunod na verse. Verse 10. Tingnan niyo mabuti. This went on for 2 years. Grabe. Daily, araw-araw, nagawa na araw-araw na discipleship. Araw-araw na grabe. How long? 2 years. Nagkadikit. Ganyan. 2 years. Ano yun? So, that all the Jews and Greeks who live in the province of Asia heard the word of the Lord. And because of that, lahat daw ng mga Hudyo at Grego ay na nakatira doon sa probinsya ng Asia, nandun tayo, dito tayo sa Asia. Narinig ang salita ng Panginoon. Praise God. Etong mga tinutukan na to, etong mga tinuruan na to, natuto, ginawa, isinyer din. Kaya ikaw na nagko-connect every Sunday, every Wednesday, hallelujah, i-share mo rin. Kaya nga merong tututok sa'yo, magagabay sa'yo. If you want to grow, alam mo, pag hindi ka lalago, pag lalaroon ka lang ng demonyo, instead na faith ang mabuild up, fear ang mabibuild up. Kaya in crisis time at fear ang nabibuild up, kailangan lumago sa Panginoon para hindi fear. Praise the Lord. Kailangan matuto tayo magtiwala sa Kanya. Praise the Lord. Kaya nga, sabi they live in the province of Asia, heard the word of the Lord. Daily ang kanilang, intindi ng quarantine nila, 2 years. Kumbaga sa kurso yan, yung 2 years, associate pa lang yun. Hindi pa bachelor. 4 years ang bachelor. Oh, glory to God. Pero for 2 years, tinutukan, naging disciple, tinrain. Hallelujah. Ano kayang magiging resulta nito? Abangan. Hallelujah. Huwag mainip. Praise God. Anong naging resulta nito? Because of that, tinuruan, tinrain for 2 years. Anong naging resulta? Ito ang resulta. Verse 11. Hallelujah. Glory to God. Etong nagagawa ng anointing. Verse 11. God did extraordinary miracles through Paul. Because of that, hallelujah. Ang nangyari, ang Diyos gumawa. Ang ginamit po rito, not just miracle. Extraordinary miracle. Not ordinary miracle. Hindi po yung sipon na wala. Hindi. Ang sabi, extraordinary. Pag sinabing extraordinary, pati coronavirus tanggal. Hallelujah. Extraordinary miracle. Sinong ginamit? Si Pablo. Bakit? Tingnan, verse 12, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Ayan, pambihira yan. Glory to God. Sabi nga doon, even handkerchief, panyo at saka apron ay hallelujah, dinadala sa mga may sakit, at ang mga may sakit gumaling. Saan ka naman nakakita? Kasi it seems ang mga sakit noon, pandemic. Kalat, ang daming may sakit. Iba-ibang sakit yan. Ang ginawa, kinakapos ng doktor, pero hindi kayang gawin ni Paul na ipag-pray sa isa. Ang ginawa lang niya, pinag-pray na lang yung panyo, pinag-pray na lang yung apron, pinag-pray apron, at lahat ng mahipunon,
Lahat ng magalaw nun, ng panyo at saka apron, gumagaling. Praise the Lord. Hallelujah. Buti na lang panyo at saka apron. No? Ano kaya kung medyas? Joke lang. Praise the Lord. Hallelujah. Dala. Ang tindi, no? Purihin ng Panginoon. Pero ang pinakarot pa niyan, sa pagiging responsable. Ginagawa mo yung pinagpatuloy mo yung ginagawa ng Panginoon. Kaya maging busy tayo sa pagpapatuloy ng ginagawa ng Panginoon. Kaya ang anointing brings responsibility. And at the end of that, anointing brings extraordinary miracles. Tinutukan, 3 months quarantine, tinuruan for 2 years. Praise the Lord. Lumaganap ang salita ng Panginoon. And because of that, ano nangyari? Merong extraordinary miracle. Hallelujah. Be ready. Be a disciple. Kaya I repeat, ikaw na nanonood, kailangan ay may kukontak sa'yo once a week at isi-share nyo, pag-uusapan nyo yung pinag-usapan natin ngayon, and then another day, within that week, ay may kukontak sa'yo ulit para mag-pray kayo. Tuturuan kayo mag-pray. Hallelujah. Kung ikaw naman ay walang nag-invite sa'yo sa oras na ito, I repeat, contact us, send message sa page ng ABCI Family upang sa ganun gusto ko rin pong magpa-disciple. Kung yan gusto ko rin pong magpa-disciple. Bawat isa, mag-comment po kayo sa mga page natin. Gusto ko pong magpa-disciple. Yung mga gusto magpa-disciple, hindi lang gusto ko pong magpa-disciple. Send us message. Comment po kayo doon. Para sa ganun, hallelujah, yung mga mag-message, praise God, tututukan namin kayo. Hallelujah. Hindi naman po ubusin ang oras nyo. Praise the Lord. Pinakamahaba na po yung 1 oras. Isang beses lang isang linggo yan. Tapos pag nag-pray kayo, mga 30 minutes. Pero another day po yun. Kaya lumago tayo sa Panginoon. Tingnan niyo ang nangyari dito. Grabe. May favor na, may protection pa, may blessing pa. Mga kapatid, maging seryoso tayo sa pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Ma-born again talaga ng lubusan sa kadahilan ng ang religion mo hindi kayang iligtas. Ang tanging nagligtas lang sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang napako sa krus ng Kalbaryo. Tumigis ang kanyang dugo para malinisan tayo sa lahat ng ating kasalanan. Nabayubay ang kanyang katawan para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Mga kapatid, ngayong umagang ito, hallelujah, nawa po ay maranasan natin ang lubusan kapangyarihan. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita ngayong umagang ito. I pray, O God, na i-anoint mo ang mga nanunood sa oras na ito, Panginoon, at yung manunood mamaya, yung late manood, Panginoon, anoint them, O God, touch them, Lord, in the name of Jesus, at magkakaroon sila ng desisyon, palapit sa iyo, magpapadisciple, makikilala ka ng lubusan, and truly enough, Lord, magmamanifesto sa bawat buhay. We are so expectant for something bigger and greater in this quarantine time. Lord, truly, this year is a year of an open heaven to us, Lord. Hallelujah. Kaya nga magiging responsable po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig, Panginoon. Patuloy, O God, lumago, Panginoon, at maging fruitful, Panginoon. Salamat po, God, sa pangalan ni Jesus. Amen.